Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay susubukan naman natin itong character natin na Grow Lancer sa PvP ay 3v3 guys. Okay, kung makikita nyo dito, same pa rin yung set natin. 2 options lang yan. May 3 option tayo na pants pero hindi ganun kaganda. Meron tayong 2 option na sword and or yung lancer na tinatawag, at saka yung shield natin ay attack na shield. So yan yung gamit natin guys sa both PvP at the same time sa pagpapalevel at sa hunting ng mga red boss. So gaano ba kalakas itong Grow Lancer in terms sa 3v3, kasi wala pa tayong video about doon sa 5v5. Pero itong video natin guys hindi naman ito dominantly palaging ganon or palaging nananalo. Diba? Meron din naman mga talo pero mas madami tayong panalo compared doon sa mga talo natin. Kasi parang 60+% yung winning rate natin dito, at kahit minsan itong cellphone ko kasi minsan nagdalag at marami ng mga pictures and videos dahil nga sunod-sunod na activities natin, akyat ng bundok, fun run, tapos ito naman sa ating MU Monarch. Pero patuloy pa rin tayo maglalaro, patuloy pa rin tayo mag-upload guys. So ito, susubukan natin itong character natin sa 3v3. Regardless yan guys ito bahala kayo kung okay ba sa inyo ito, kung paano natin mag-gauge yung character natin sa 3v3. Pero para sa akin kasi okay siya yung 3v3 itong ating character, dahil kahit pa paano nakakasabay. Syempre hindi naman kasi randomly selection ng makakalaban dito diba? Kahit naman makakampi mo, random yan. So yan, medyo nagdalag ako pero sige lang. Ang ginagawa ko kasi kapag Blade Knight yung kalaban natin, hindi ko yan binabanatan. Usually ang tinatarget ko talaga ay yung mga malalambot, yung Wizard at saka yung mga Magic Gladiator. Pero kung wala naman tayong other option na makakalaban or matatarget, syempre titry natin yung Blade Knight. Pero makunat kasi ang Blade Knight compare dito sa Magic Gladiator at saka sa Wizard. Yung Blade Knight kasi matagal silang mamatay, lalo pagka Guardian, diba? So mahirap maka-points. So dito sa Wizard na yan, tignan nyo naman, medyo kahit na siya ay mas malaki ang buhay sa akin kanina, pero nakakasabay pa rin tayo sa kanya. May natitira pa rin sa buhay natin. So yan, namatay siya syempre dahil nga tinulungan din tayo. At the same time inactivate natin yung advent na skill natin. So kaya rin inuuna ko yung Magic Gladiator, especially yung Magic Gladiator, kasi ang lakas nilang bumawas. Pati yung mga summoner, diba? Yung mga Shami na tinatawag, ang lakas nilang bumawas. Kaya ayaw ko silang i-free hit, dahil pag nag-free hit sila, kahit makunat tayo, talagang malulusaw tayo sa kanila. Lalo pagka nag-cast yung kanilang mga Fire Florites, yung mga summoner na yan, at saka yung MG. Dahil pag nag-cast yan, ang laki ng dagdag na damage sa kanila. So malulusaw talaga tayo. Pero tayo, ang option ng ang option ng ating Florite ay Wind at saka Ice, dahil nga gusto nating ma-activate yung ating, the more na na-hit tayo, the more na mas nag-activate yung ating damage percent na bigay sa atin. Parang 20 plus additional damage yung dagdag sa atin dito sa ating character. Syempre kailangan pa rin natin win, dahil kailangan pa rin natin magkaroon ng defense, at the same time yung PvP reduction. Importante yun guys, kasi nasubukan ko na yon sa Blade Knight dati. Blade Knight din ako dati bago tayo mag-change class. Parang ang set niya, ang Florite niya ay pure fire. 12 yun na, level 12. May level 10 siya, may level 11. Pero mas marami yung level 12 na Florite niya, kasi marami na, yun ang inuna niya, yun yung priority niya. Tapos tayo, ang gamit lang natin ay yung Florite na Wind at saka yung Ice. Okay, hindi pa yung Max. Pero nalusaw siya sa atin. Hindi ko kasi na videoan kasi alam ko natalo tayo, kaya hindi ko sinubukan ko lang talaga. Pero yun, nalusaw siya sa atin, pero nagpalit siya ng Wind Florite. Kinuha niya yung option ng PvP. Ang nangyari doon ay tumigas siya. So
Ano nangyari, parang kahit na pumapasok yung damage natin sa kanya, BK din ako noon na paras kaming BK, ay medyo na-lessen dahil dun sa PVP reduction. Yun yung importance kung bakit kailangan nyo pa rin kumuha ng Death or Wind Fluorite para makuha nyo yung option ng PVP reduction, even na kukunti yung dagdag. Kasi kung 5% yan ata, no, kung yun yung level 1, kung 5% yan, malaking bagay na yon na less damage sa atin, especially pag tayo ay nakikipag PVP sa mga kalaban natin. So balik tayo dito sa ano natin, no, sa ating Grow Lancer. Ayan na, ang score namin ay 12-5. So alam niyo na panalo tayo dito sigurado. Pero malambot din tong Blade Knight, no. Siguro hindi siya naka Guardian Bravery ito. Kaya inuuna niya din tong Magic Gladiator kasi malambot ang mga Magic Gladiator. Kaya wag niyo silang i-free hit, habulin niyo sila, guys. Meron naman tayo, ang kinagustuhan ko dito, guys, no, meron siyang parang imprison. Makukulong mo yung player, so hindi siya maagalaw, so ma-free hit mo siya. Pero syempre, sasabayan ka din naman yan. Kung mas malakas ang damage sa'yo, di durug ka rin, 'di ba? Pero ang kinaganda dito sa ayan na, victory na tayo, panalo tayo, guys. 4-1 ang score natin. Ang kinagandaan kasi dito sa Grow Lancer, parang balance siya, 'di ba? May defense, may damage din siya. Sa RB parang 6 minutes ko na natapos yung red boost. So compared dun sa Blade Knight ko. Pero malakas din ang Blade Knight. Hindi ko pa nasusubukan sa ibang mga Blade Knight na PVP, pero meron ako nakalaban na Blade Knight. Malakas din siya. Pero to think na tayo ay hindi perfect set compare sa kanya, hahamunin natin ulit. Ewan ko si N360 o si Seth or si Drake ang makikipaglaro tayo sa kanila para magkaroon din tayo ng gauge ng ating character sa Grow Lancer versus Blade Knight. So yun lang siguro, and sana may nakuha kayong tip dito. Kung wala, hindi okay lang natin sa panood nyo. So maraming salamat and have a good day. Bye bye.